Sofia, legally I am still married. Wala pang closure kung anong nangyayari kay Ruela. Patay na si Ruela, Seb? She blurted at him. O baka hindi naman kapiling na ng ibang lalaki habang ikaw parang siraulong naghihintay pa sa pagbabalik niya. The muscles in his jaw flexed. He was trying to hold on to his temper. At kung sakali man, na totoo ang hinala niya ay maaaring patay na si Ruela. He took a deep, painful breath at patuloy pa rin aasa sa wala. I don't love you. You must have known that by now. Manghang napatitig ito sa kanya. That was cruel, Seb. Kung sinampal mo ko'y baka matanggap ko pa eh. You know, I love you. Minahal kita, mga bata pa tayo. I am so sorry but it has to be said. Kung magkakarelasyon man akong muli ay sa isang babaeng alam kong iniibig ako at hindi ikaw yon, Sofia? Shocked, Sofia stared at him, unblinking. Pagko ay hindi ako papayag na angkilin ka na ibang babae pagkatapos ng lahat, Seb. His eyes glittered dangerously. Kung yan ang desisyon mo para sa sarili mo ay wala ako magagawa, Sofia. Sinisisi ko rin ang sarili ko. Hinayaan kong lumawak ang mga kalokohan mo. Binalingan na si Sebastian ang mga papeles na nasa harapan niya. Tinapos ang usapan sa pagitan nilang dalawa. Sofia went out of his room furiously. Muntik na itong mabangga si Nelly na may dalang kape. Wala ka na bang ipapagawa pa sa akin? Tanong ni Gemma na nakasandal sa hamba ng pinto ng opisina niya. Nakasukbit ang bag sa balikat. Wala na, Gem. Maaari ka nang umuwi. Tatapusin ko lamang ito. Naiwan ko ang trabahong to kahapon. Dapat nga iba ang ginagawa ko ngayon eh. Tinakot mo ko kahapon ah. Akala ko kung napano ka na. She smiled while looking at her severe headache. Ganon talaga ako kapag nagsusumpong ang migraine. Nakalimutan ko kasi ang gamot ko rito eh. Kung sa bagay, ako man ay may migraine din. Nagusto ka pa nga ako kung minsan. Wika nito. Then she added after a while, ano mo bang kumalat sa buong kumpanya ang sobrang pag-aalala sa'yo ni Sir Seb? Nahinto ang daliri ni Lilian sa keyboard. Sighed. Pagkatapos ay inarap niya sa Gemma. Hindi ko gustong magsimula ng usap-usapan, Gem. Aniya, pero nagpilit si Sir Seb kahapon. Gemma smiled. Walang problema sa akin yan, Lilian. Pero alam mo naman ng mga tao, nagtataka lang sila dahil hindi naman bumababa sa cafeteria si Mr. Fernandez. Totoong mabait si Sir Seb sa mga empleyado pero walang partikular na empleyado ang binigyan niya ng ganong concern. Maliban sa'yo. At kahapoy nakita na marami sa cafeteria bago lumapit si Sir Seb sa'yo. Matagal ka niya nang tinititigan mula sa may pinto. What do you want me to say to that? She asked wearily and yet her heartbeat was erratic. Aba, di magsaya ka? Tumawa ito. Akalain mong naakit sa ang boss natin. O, diba? Binigyan niyo ng ibang kahulugan ang ginawa ni Sir Seb. She said lamely. Dahil kahit si Lilian hindi naman ganoon ka-inosente para hindi mag-isip na may kakaibang namamagitan sa kanila ni Seb Fernandez. Unang araw pa lang na magkita sila at kahapon pa lamang ang kalawang pagtatagpo nila. And yet it seemed they'd known each other forever. Ano man yon, Lilian, asahan mong boto ako sa'yo. Pero gusto kong mag-ingat kayo, Ma'am Sofia. Balita ko'y galit na galit sa'yo nang lumabas sa silid ni boss kahapon. Tinanong niya sa receptionist kung sino ang empleyadong inimatay na inihatid ni Sir Seb. Please, Gem, wag naman sanang gawa ng kwento ang nangyari kahapon. Nakakaya kay Sir Seb kapag nalaman niya. Hindi mo mapipigil ang mga tao na mag-isip at bumuo ng kwento, Lilian. Lalo na't si Sir Seb pa mismo ang nagkaroon ng kakaibang interes sa'yo. Bagay na hindi naman kailanman ginawa ni Sir sa buong panahon ko sa wealthy ko. She had no answer to that. Pero ang isip niya ay dumako sa babala ni Gemma tungkol kay Sofia. Anyway, magligpit ka na at sumabay ka na sa aking pag-uwi. Bukas mo natapusin yan. Nakikisakay na rin tuloy ako sa'yo hanggang sa sakayan ng mga jeep nang makatipid naman. She smiled. Oh sure. Palabas na sila nang matanaw nila si Chris na naghihintay sa pinto palabas ng building. Siniko siya ni Gemma at bumulong. Kahapon naroon din si Chris nang himatayin ka pa. Nang lumapit at tumulong. Pero pinabalik siya ni Sir Seb sa trabaho. Galit na galit si Sir Chris pero walang magawa. She sighed. Nang nasa kolehiyo si Lilian, may mga lalaki rin na nag-aayawan sa mga atensyon niya. Pero hindi kailanman naapektuhan ng damdamin niya ng ganito. Hi Chris, bati ni Lilian. Pauwi na ba kayo? Malibang gusto mo kaming imbitahan, mag-snack ka muna, Ana Gemma. Palihim na siniko ni Lilian ay naunahan ng pagsang-ay ni Gemma. Well, I have been to Densho. Then, Densho it is. He smiled at Lilian. Ang sasakyan mo na lamang ang gagamitin natin.
Babalikan ko na lang kotse ko mamaya. Ikaw ang bahala. Napipilitang tugon ni Lilian. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na mag-ring ang cellphone ni Gemma. Pagkatapos ito makipag-usap ay hinarap sila. Sorry guys, nasa Robinson's Alabang ang mag-ama ko. Hinihintay ako ron. Niyo ko ang pagkain, tinawag ang waiter at pina-take out ang mahigit pa sa kalahating pagkain nito. Paano ka pupunta sa Alabang? Tanong ni Lilian. May mga jeep dyan sa ibaba. Don't worry about us and enjoy yourselves guys. Maya-maya pa, iniabot na ng waiter ang pinabalot niya at tagpaalam na. I really like her, aniya. Oh yes. 3 taon ko na rin na kasama sa lab si Gemma at wala akong masabi. He said patronizingly. Then, so, what happened to you yesterday? A headache, a severe one. At kapag ganong labis ang sakit, nawawalan na ako ng malay. She toyed with her food. Ganun ba lagi? Paano kung sinusumpong ka na nasa kalye? It is dangerous, Lilian. Tipid siyang ngumiti. Bihirang mangyari yon, Chris. Hindi kasi ako agad nakainom ng pain reliever dahil iniwan ko sa bag ko sa opisina. Inihatid ka ni Seb. It was a statement. Seryosong mukha at sandaling nasilip si Lilian ang animosity sa mga mata nito. Nagkamali akong naroon si Mr. Fernandez, Chris. Walang masama sa ginawa niya. Kahit ikaw naroon, yun din marahil ang gagawin mo. Naroon ako, Lilian, pero kusa niya akong itinaboy. Alam kong interesado si Seb sa iyo. Sirimsim na Lilian ang light beer niya. Pagkatapos ay nag-angat ng mukha. What about you, Chris? Diretsong tanong niya. Interesado ka ba sa akin? I like women who are straightforward and not coy. He smiled with appreciation. Iniabot nito ang kamay niya at pinisil iyon. They said softly, I made it too obvious, Lilian. Unang araw pa lang na makita kita sa lab. Binawi niya ang kamay. Muling sinimsim ang beer. Then, you should know that all is fair in love and war. Dumampot ito ng isang pirasong chicharong balat ng manok at sinubo. He took time swallowing then. Seb is my sister's boyfriend, Lilian. He let her down once, 5 years ago, by marrying another. I cannot allow him to hurt her again. At ako sa tingin mo ay nakapagagtan sa kanila ng kapatid mo? Kung magiging seryoso si Seb sa iyo, ay... Oo. Pero hindi yan nakabase sa paningin ko sa'yo, Lilian Anderson. Bago ko pa malaman na si Seba nag-hire sa'yo, obvious na ang interest ko, if you notice. Of course, she nodded. Pero hindi ni Lilian gusto ang interest ni Chris sa pag-uusapan nila. Hindi ko ipagtatanggol ni Mr. Fernandez, Chris. She said in a conversational tone. But just for the sake of argument, baka nagpakasal sa ibang babae si Seb kung mahal niya ang kapatid mo. At kung wala na siyang asawa ngayon, bakit hindi niya pa rin ikaw pinakakasalan? Nabitin sa ere ang kaalamang pag-inom nito ng draught beer. Kumunot ang toon nito sa pagkakatitig sa kanya na para bang ganong senaryo ay ngayon lang pumasok sa isipan ko. Pinaglalaroan ni Seb si Sofia. He stammered. Chris, wika ng isang tinig sa likuran ni Lilian. Hindi ko inaasang makikita kita rito. Kanina ka pa ba? Niyoko nito si Lilian na hindi agad nagangat ng paningin. 30-40 minutes ago? Sofia, meet Lilian Anderson, our new junior analyst. Lilian, my sister, Sofia. Tumingala si Lilian, smiling a little. Si Sofia ay mabilis na itakip sa bibig ang kamay upang hindi makapawala ang malakas sa singhap. Nanlalaki ang mga matang napatitigto kay Lilian na kumunot ang noo sa naging reaksyon ng kapatid ni Chris. Nice meeting you, Sofia. Aniya at nilahad ang kamay nito. At ubiling tinanggap yun ni Sofia na agad nakabawi sa naging reaksyon. Nice meeting you too. Ano na nga ulit ang pangalan niya, Chris? Lilian Anderson. You can join us, sis. Anyaya ni Chris na bahagyang nagulat sa reaksyon ng kapatid pero agad yung binaliwala. Hinila nito ang isang upuan. Subalit tumanggi si Sofia. Nilingon ang date na palabas nila mula sa lavatory. May kasama ako. Mauna na kami sa inyo. Tumalikod nito subalit nakita ni Lilian na malayo na ito ay sumulya pa sa kanya. Si Chris sinusundan din tingin ng kapatid. Naroon ang kasama dito na ang braso ay inaangkla sa bewang ni Sofia at tinapit ito at hinagkan sa sentido. Wait here. Wika nito at nagmamadaling tumayo. Kunot noong sinundan ni Lilian ito ng tingin. Then she shrugged. Tinoon ang atensyon sa pagkain sa mesa lalo pang nasa bahagi ni Sir Chris. Chicharong balat ng manok. Curiously, she took a piece and nibbled on it and found it appetizing. Ilang sandali pa ay muling bumalik si Chris. May problema ba? She asked. Napuna ni Lilian ang pagtiim ng mga bagang nito.
Hindi to sumagot at tinabot ang beer at inubos. Pagkatapos kinawayaman ng waiter at humingi pang muli. Then he looked at her and forced a smile. She is more beautiful in person. She is, he said dryly. Nadalawa kayong magkapatid? She was making conversation. Hindi ni Lillian naintindihan ang pag-iiba ng mood nito. 4. Ang panganay nasa Middle East, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya roon bilang geologist. Nasa Texas ang pangalawa, a bank employee, at ang tanging may pamilya sa amin. Actually, may pamangkin ako. His eyes softened a little. Pangatlo si Sofia at nag-iisang babae, akong bunso. Her smile held envy. Nainggit ako sa maraming magkakapatid. Nag-iisang anak lang ako, Chris. You must be very precious to your parents. She thought about her family's overprotectiveness. Then she realized she did not want to discuss her family with Chris. They sure love me, but if you think that I am spoiled, think again. Lillian laughed happily, thinking not for the first time that this young man who had shown obvious interest towards her was really as polished as he was handsome. Tinitigan niya ang itim nitong buhok. May kahabaan yon tulad ng uso sa ngayon, subalit hindi sa paraang radikal. And the dimples on each side of its cheeks added a touch of boyishness that made Chris endearing. Natitiyak niyang hindi lamang siyang nakapunan niyon, kundi maging ang ilang kadalagahan sa kumpanya. I am sure all your brothers are as tall as you, Chris. Well, Sophia's endearingly petite. And what about your parents? Narito ba sila sa Pilipinas? Yes, Sophia still lives with them. Well, I have my own flat. Oh, actually, Sophia's adopted. Hindi yon nililihim sa kanya. Alam din niyo na malalapit na kaibigan at kakilala. Oh, my parents already had 2 boys. At that time, mahirap ang buhay at hindi gustong mag-anak ni mama, kaya pinili niyang mag-adopt ng babae. Magtatatlong taon na si Sofia na hindi sinasadyang magdalang tao ulit ang mama. Nagkibit balikat ito. Another boy. So they were so thankful for adopting her. Surely you're not an excess baggage? She teased. Oh no, but my parents spoiled her rotten. Well, my brothers and I actually spoiled her too. Nawala ang kislap sa mga mata nito. Pagkaway binalik ang paningin sa kanya. Let's forget about my family. Let us talk about us. Anong dapat natin pag-usapan, Chris? I like you, Lillian, a lot. I like you too, she'd said sincerely. But only as my friend. Hindi friendship ang gusto ko para sa ating dalawa, Lillian. I am sure you know that. She sighed. Ikinalulungkot ko, Chris, pero yan ang kaya kong ibigay sa'yo, friendship. Are you committed? May boyfriend ka na? Hindi ko nga pala naitanong sa'yo yan. Sandali si Lillian na natigilan doon. Nakapagtatakang sa sulok ng isip niya ay gusto niyang sagutin iyon ng oo. Umiling siya sabay ng paghinga ng malalim. No, wala pa akong boyfriend. At wala akong intensyong magka-boyfriend sa kasalukuyan, she said firmly. Tumango-tango ito. Siguro dapat ko munang tanggapin ngayon ang maibibigay mo. Pero masigasig akong manuyo. I can make you change your mind about me. Bet on that. She smiled. She really liked him. Nasa hustong gulong na siya para sa pakikipagrelasyon. At hindi masama kung sila ni Chris. Pero may bahagi ng pagkatao ni Lillian ang kusang tumututol. Kanina pa kita hinihintay, Sophia said when Chris opened the door of his condo unit. Narantot na nakahiga sa sofa at nagbabasa ng Playboy magazine. So I noticed, he said grimly. Gusto rin kitang kausapin tungkol sa nakita kong kasama mo kanina. Inihagis niya ang susi ng kotse sa ibabaw ng bureau. My God, Sophia! Ipinakikipaglaban ko kay Seb ang tungkol sa'yo. Gusto ko siyang suntukin tuwing hindi niya tinutupad ang usapan ninyong dalawa. But look at you. Nakita mismo na mata ko ang pakikipaghalikan mo sa ibang lalaki. He is just a date, Chris, she said carelessly. Wag mong gawing big deal. Bumangon ito at nilapag ang magazine sa coffee table. A date. Sinundan ko kayo sa parking. Kung maaari ka nga lang niyang kainin sa loob mismo ng sasakyan, ginawa na niya. Tinalo niyo pang teenager na naglalampungan sa loob ng kotse. Shut up, Chris. Anito. Huwag tayong pag-usapan natin. May gusto akong itanong sa'yo. At nun lang niya natanto na sa kauna-una ang pagkakataon, ginamit ng kapatid ang susing binigay niya rito para sa kondo niya. Hindi dumarating si Sofia sa kondo niya kung wala rin lang itong mahalagang kailangan. Pero karaniwan ay nagpapasabi itong darating. What? He snapped. Pagkaway lumakad siya patungo sa ref, sa kanugnog na dining room at kumuha ng canned beer. Binuksan iyon at dinala sa bibig. Dinampot nito ang bag mula sa coffee table at kumuha ng sigarilyo mula sa cigarette case at nagsindi. Sino si Lillian Anderson?
She asked before she puffed and then blew the smoke ceilingward. Bagong junior analyst. Kasamahan ko sa lab. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga dates ko, Sophia? It is not about you, Chris. She took another puff. Pagkatapos ay nagtaktak ng abo sa ashtray. Is Seb aware of this particular employee? Chris noticed the edge in his sister's voice. Seb hired her. Ang tangkang muling paghitit nito na sigarilyo ay nabitin sa ere. Nanlaki ang mata nito. May ilang sandaling nanatiling nakatitig lang to sa kanya. Then, her name is Lillian Anderson? Are you sure it's Lillian Anderson? He rolled his eyes. What is this all about, Sophia? Chris, she said, gritting her teeth. Si Lillian Anderson, carbon copy ng asawa ni Seb. What? Lillian looks like Rowella. Are you sure about this? Humakbang si Chris patungo sa pang-isahang sofa at naupo roon. As sure as I'm standing here, I met Seb's wife in Granger. Mariing sabi pa nito. Sa mismong kondo niya, nang magtungo ako roon matapos kong malaman kay Tita Marcela na bumalik na siya sa Texas kasama ng asawa. Naningkit ang mata nito at umusal at kinakausap ang sarili. Oh God, I would have killed him that night. Seb must have noticed that similarity. Hindi makapaniwalang usal niya. Similarity is not the right word. Lillian is a dead ringer of Rowella. Muli na akong hintayin, kanina na ipakilala mo siya. At ang tanging nakapigil sa pagkawala ng kontrol ko ay ang katotohanang hindi niya ako kilala. That was she was pretending to know me crossed my mind. Napatitig sa hawak ng lata ng beer si Chris. Kaya pala ganun na lamang ang interes ni Seb. He murmured more to himself. Inihatid siya ni Lillian katapon matapos itong mawala ng malay. Marahas na nagmura si Sophia. Sunod-sunod na hit-hit at buga ang ginawa nito sa hawak na sigarilyo. Pagkuway, marahas niyong idinutot sa ashtray kahit na kalahati pa lamang. I want to know everything about this woman, Chris. Gusto kong paimbestigahan ang babaeng iyan. Baka siya si Rowella. Bumalik sa kapatid niya ang atensyon niya. Oh, you will be wasting money anytime? Sa palagay mo ba hindi ginawa ni Seb iyan? Ano bang ibig mong sabihin? He hired her from the applicants. And now we both know why. So isipin mo tong mabuti. Sophia, kung ikaw ay gustong makatiyak na si Lillian ay si Rowella, ay di lalo na si Seb? He was crazy with his wife. You told me so. Hindi niya ito nakakalimutan. Now I finally realize that you don't stand a chance. Tama si Lillian. If Seb had loved you o konting damdamin, he would have married you long before. Lalo na mawala ang asawa niya? No! Napatayo ito sa matinding galit. Pinaasa niya ako, Chris? Sinabi niyang papakasal kami sa sandaling, Shut up, Sophia! Wala akong makitang dahilan upang paasahin ka ni Seb. Huwag mo akong gagamitin laban sa kanya. Ni hindi ko siya nabalita ang nakikipag-date. Ang Playboy issue galing sa'yo. And if he had dated, he made it to a point to be discreet about it and still, I would not take it against him. He is a man for crying out loud. Samantalang ikaw, 2 beses ko na nakita na may kasamang lalaki, Chris. Hindi ko sinabi sa iyo. Ang unang pagkakataong nakita kita dahil para sa akin, wala namang masama sa friendly date. But I saw you this afternoon, Sophia. Naniningkit ang mga matang tinitigan ni Chris, ang kapatid. And then there were rumors which I chose to ignore. Pinangangalandakan mo sa mga tao na magkasintahan kayo ni Seb, pero malimit kang makita ng mga taong may kasamang iba? They are male friends. Do not be tinalo mo pa ang taga-bundok. And all these times, Seb remained a perfect gentleman. He said, ignoring her. Ni walang masamang salita, siya, na binitawan lalo na sa tuwing pinoprovoke ko siya. I am making Seb jealous? Chris, kaya ako nakikipag-date sa iba? Maybe, but you can make love all those men, Sophia. Pero natitiyak ko yung walang pakialam si Seb. Wala siyang pakialam sa iyo, maliban sa anak na isa sa mga stockholders ng wealthy ko. A minor stockholders for that matter, na kung gugustuhin ni Seb kaya niyang bilhin sa papa. We slept together, Chris. Pagtatanggap nito sa desperasyong idepensa ang sarili. A week after his burials, Father, anong tawag mo ron? Tinitigan ni Chris ang kapatid. Hindi niya alam kung kahahabagan o kamumuhian ito. He was vulnerable. Naiwan siya ng asawa. At makalipas ng 1 taon ay ang ama naman. Hindi ako magtataka kung ikaw mismo ang gumawa ng paraan para matukso si Seb.
At his lowest moment, hindi kita naiintindihan. Sumigaw na ito. Bakit biglang-biglay gusto mo akong talikuran? Because I can now see your obsession with Seb. Our parents spoiled you being the only girl. What Sophia wants, Sophia gets. Maliban kay Seb at ang katotohanan niya nang di mo matanggap sa sarili mo. Habang naglulumuhod sa harapan mo mga lalaki, bukod tangi na si Seb ang di mo mapaamo. Tumalikod siya upang tunguhin ang silid. Humabol ito. Chris, I need your help. Back off, Sophia, he said without looking at her. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.